Hello mga kareal, shoutout po kay Sir Annex Ong ng Davao City. May request po siya sa atin at ang request niya po ay ito. Sir Dick, gawa ka ng maikling video paano i-check ang wash timer gamit ang multimeter na digital. Sir, abangan ko mamaya or bukas. Sir, salamat po. From Davao City. Yan po ang kanyang request. Sir Annex Ong, ito na po ang tugon sa inyong request. At para din po ito sa lahat ng iba pang mga wala pang idea tungkol sa gawain ito. Pero bago yan, nagpapa-shoutout po si Sir Jesse Garcia ng San Marcelino, Zambales. Shoutout po sa inyo dyan, sir. Ganun din po sa mga masisipag mag-like and comment, nag-share ng latest video ko, katulad ni na Sir Hiner Marrero ng Antipolo City, Alex Parone ng Camarines Sur, Jamal Boy ng Malaysia, Kenneth Cañete ng Sarabia, Negros Occidental, Edgar J.R. Dato ng Bataan, CK Trading, Gani Pitilla ng Pangasinan, Bobby Redobla Rejero ng San Ildefonso, Bulacan, Boots Nabal, Cesar Suson, Vlad, Ani Maestrado. Shout out po sa inyo mga sir at patuloy na po tayo. Okay, paano i-check yung wash timer ng washing machine? Pwede po tayong gumamit dyan ng analog multimeter or digital multimeter. Sa pagkakataong ito, ang gagamitin po natin ay ang digital. At meron po tayong available dito na isang wash timer na mayroong 3 wires. Ang 3 wires timer po ng washing machine ay mayroong isang common wire at forward and reverse wire. May palatandaan po yan na yung nakahiwalay na wire, walang kasama. Yan po yung pinakang common wire ng timer. At itong dalawa na magkatabi, ang mga ito naman po ay forward and reverse terminal. Pwede pong magkabaliktad yan. Pwedeng ito ang forward, pwedeng ito ang reverse. Wala pong problema yon. Ang hindi pwedeng bumaliktad dyan ay itong common wire. Okay? Paano ba i-check ang timer ng washing machine gamit ang digital multimeter? Ganito lamang po yan. Ang digital multimeter po ay mayroong buzzer. Ayan. Ito po yung range ng multimeter at hanapin nyo lang po dito yung buzzer. Ayan. Yung may logo na ito. May katabi na mga numbers para sa range ng ohmmeter. Diyan po natin yan i-select. Gamitin ang selector na. Ayan. Makikita ninyo may nakalagay na OL. Ibig sabihin po yan, open line. Open line dahil hindi po connected yung dalawang test tube. Kasi pagka yan po ay pinagdikit natin, magiging shorted po yung dalawang linya, positive at saka negative. Yan po ay magbabuzzer pagka pinagdikit natin ng ganyan. Yung narinig nyo. Meron din siyang indicator light. Pagka umilaw yan, pinagdikit po natin yung dalawang test tube ng tester. Meaning, shorted. Ayan, shorted po. Kung mapansin ninyo, naka-0 na yung number. Hindi na UL. Pagka hindi magkadikit yung dalawang test tube, open line siya. Sa pag-check ng timer ng washing machine, hahanapin po natin dyan yung continuity. Yung connection ng mga wire, panoorin nyo lang po. Kunin yung common wire. Ito po yung nakahiwalay. Then, ikabit sa isang test tube. Pwedeng sa negative, pwedeng sa positive. Kahit magkabaliktad, okay lang. Nakakonect na. Kunin lamang yung connection sa reverse and forward na wire. Ito. Ang mangyayari dyan, pagka nag-buzzer, ibig sabihin, nagsi-switch on yung timer. Nagre-reverse and forward connection. Subukan natin na i-connect ang isang terminal na ito dito. Tapos, ipihitin natin yung timer. Gamitan lamang natin ng knob dahil matigas po yan. Iabang lang natin itong isa. Pagpapalit-palitin po natin yan para sa reverse and forward connection ng switch ng timer. Ihitin natin. Hintayin natin na mag-on. Ayan. Ibig sabihin, naka-on po yung kulay red. Ito po ang gawin natin forward. Ayan. Tapos, lilipat po dito yan sa yellow. Ayan. Ito na ang magiging open. Ito na ang magiging connected. Ayan. Lilipat ulit sa red kasi lilipat yan sa forward. Ayan. Nagsisiro siya dahil shorted, connected. Lilipat na naman siya dito. Ayan. Pag nilipat doon, wala na siya doon kasi nandito siya. Nawala dito, lilipat yan doon. Ayun. Naririnig nyo yung nag-tick.
gumagana po yung mga switching doon, gear. Yan, lilipat-lipat lang po yan. Ibig sabihin po, yung timer natin ay good. Kasi parehas yung interval ng kanilang switching. Kung gaano katagal yung switching connection ng red, ganun din po ang tagal ng switching connection para sa yellow. Ayan. Parehas lang ang timing. Kaya normal po ang connection condition ng timer na ito. Ganun lamang po ang pag-check kung good yung timer gamit yung digital multimeter na nakaset sa buzzer. Paano naman malalaman kung sira na ang was timer? Unang-una, malalaman po natin yan kapag pinihit natin yung knob ay bumabalik sa zero. Hindi po siya napipihit normally para mag-timer. Katulad niyan, unti-unting bumabalik para bumalik sa set point. Pagka yan po ay nag-release, pinihit ng clockwise, tapos bumalik bigla sa set point, sira na po yun. Dahil nagre-release po yung kanyang mga switching gear sa loob. Yun po ang isang mauobserbahan nyo kung sira yung was timer. Pangalawa, wala po kayong maririnig na lagatik, yung ganyan. Yan, malakas na lagatik na yan. Kailangan marinig yan dahil pagka wala yung tunog na yan, ibig sabihin ay i-stack up na po yung switching gear sa loob nito. Hindi siya dahan-dahang bumabalik sa set point. Okay? At ang isa pang maobserbahan po ninyo pagka sira na ang was timer ay walang deflection kung analog multimeter yung gamit nyo. Pero kung digital, wala po kayong maririnig na buzzer katulad nito. Wala po kayong maririnig na buzzer na katulad niyan. Yan, ganyan. Ibig sabihin po nun ay open line po yun. Walang connection. So, ganun lamang po ang pag-check ng was timer gamit ang digital multimeter. Sana sir ay naunawaan ninyo. Paki-like and share po ng video na ito para malaman din ng iba. At subscribe na rin kayo sa channel ko. Ito po ang aking channel. Real life, Vickers, real flow. Expresses the reflections of a common worker, driver, technician, and a barber.